Araw-araw dagsa ang mga turistang bumibisita sa maliit na isla ng Macau, China. Sa araw, may mga pasyalang maaaring puntahan tulad ng ruins of St. Paul. At mga pagkain na pwedeng matikman. Sa gabi naman, ang ilaw at mga grandiosong gusali ng kasino ang pang-akit sa mga bisita. Tinuturing na gaming capital of Asia dahil sa mga naglalakihang kasino na makikita sa lugar na ito. Hindi tuloy nakapagtataka na maraming taong naghahangad na magkaroon ng trabaho dito, ilan sa kanila, mga kababayan nating Pilipino. Umaasa sa kita ng turismo, casino at hotel industry ang ekonomiya ng Macau. Humigit kumulang 13,000 na mga Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho sa lugar na ito. Bawat isa sa kanila may kanya-kanyang kwento. Maraming Pinoy na turista ang naaakit na pumunta sa maunlad na Macau. Pero nalaman ko, hindi tourist spots kundi trabaho ang kanilang sadya. Ako nga pala si Jun Aguado ng Batangas City. So, nandito ako, pumunta ako dito sa Macau July 18, 2008. Siyempre, kaya ako pumunta dito para sa aking pamilya, para sa aking dalawang anak. Yan. Dati ang trabaho ko sa Batangas City is ang radio DJ. Yeah. Isang DJ ako sa 104.7 Batangas City. So, yun nga, parang ang ano ko na parang nagustuhan ko kasi sabi nila times 6 daw. So, malaki yun sa pera natin. Ang pangako pa nga sa akin is 25 to 30,000. So, sweldo ako sa pera natin. In peso na yon. At dahil turista ang kanyang papel, maaari lang siyang manatili sa Macau sa loob ng 30 araw para makapaghanap ng trabaho. Pero nabigo si June. At tulad ng ibang Pinoy, para makapag-extend, kailangan niyang lumabas ng Macau. 30 days, pagpasok mo dito, then mag-U-turn ka, ang tawag nila, or exit. Pag exit mo, bibigyan ka nila ng 20 days. May option ka, pwede kang pumunta ng Hong Kong. Pagpunta mo ng Hong Kong, bigyan ka nila ng 14 days or 15 days, then balik ka uli ng Macau, bigyan ka naman nila ng 30 days, another 30 days ulit. Pero hindi na nakalabas ulit si June hanggang mag-overstay na siya sa Macau. Nag-surrender ako ng March 30, 31. Tapos, every week, pumupunta ako sa immigration para mag-patch up ng visa. Yeah. So, ito yung ginagamit kong parang pinaka-visa ko. Sa ngayon, hawak na ng embahada ang passport ni June, binibigyan na lang siya ng visa kada araw hanggang sa makaipon siya ng pamasahe para makauwi. Pero dahil walang regular na trabaho, sumasabak siya sa kahit na anong part-time job para kumita. Hanggang ngayon, pa-part-time lang ako. Kahit alam kong bawal, pero kailangan kong kumita kahit paano at makapagpadala ng pera sa pamilya ko. Namimigay ako ng flyers. Ang isang oras ko, 25 pataka or times 5.5. Kung sa mahirap ay napakahirap talaga. Dahil sobrang init, tapos minsan umaambon-ambon, umuulan. So, hindi natin maiwasan yun. Trabaho lang para sa pamilya.
Ang pamilya ni June sa Batangas City nangungulila sa asawa at ama. Naaawa din naman po dahil gusto din naman pong umuwi dito, ay kaso nga lang po ay kulang nga po, walang pang pamasahe. Sa kada 1,000 piso na naipapadala ni June sa Pilipinas, kulang na kulang panggatas ng kanilang bunso. Umuwi na nga po dito nang magkasama-sama din po kami dito dahil hindi naman po hindi maganda yung kalagayan diyan. Pero si June, tulad ng ibang Pinoy na sumusugal sa Macau, patuloy na dumidiskarte para maghanap ng